Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla. Nako, ngayon ambisyoso. Inisa-isa na kayo. Nako, hindi talaga yan makatulog. Ayan, pakinggan ninyo. Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla Nako. sa ombudsman race. Agoy. Ayon sa source ng abogado.com.ph, sa gitna Hala ito ka. ng pending case laban kay Remulla. Ayun, Kaugnay ipakulong na ng lang yan pag-aresto at agad-agad. turnover kay FPRRD sa ICC. Naku. Kabilang si Remulla Isa-isa sa mga na talaga opisyal sila. na pinakasuhan ni Wala Senador na yung Amy mga Marcos karma ng ninyo. Grab at iba pa noong Marso. Grabe gini si Boying Remulla. Gusto man ang kuno ng mga dagko nga mga posisyon sa gobyerno. Justice Secretary na gusto pag siya mag-ombudsman. Ngano unsa giday naa dinha? Unsaon man nimo dinha karon pag-abot anang ombudsman nga naa man kay pinding kaso. Nakabakante kasi ang pwesto matapos magretiro si Samuel Martires noong July 27, 2025. Narito ang kumpirmadong balita na inilabas mismo ng abogado.com.ph. GBC disqualifies Boying Remulla from ombudsman race due to pending case. The Judicial and Bar Council GBC has disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Remulla from the ombudsman post. A source with knowledge of the matter told abogado.com.ph on Friday. This source requested anonymity as they were not authorized to speak on the matter, said the disqualification was due to a pending case against Remulla, ironically pending with the ombudsman in connection with the arrest and transfer of the former President Rodrigo Duterte to The Hague. The International Criminal Court (ICC) issued a warrant for Duterte's arrest in March. He is currently being held in The Hague on charges of crimes against humanity for his war on drugs campaign. According to the source, Philippine Charity Sweepstake Office (PCSO) Chairman Felix Reyes was also disqualified from the race. Reyes is reportedly facing accusation of fixing cases for businessman Charlie Atong Ang, who is implicated in the disappearance of 34 cockfighting enthusiasts. He vehemently denied the charge. Following his disqualification, Remulla reportedly informed officials at the Department of Justice (DOJ) that he was no longer a candidate for the ombudsman position. Had Remulla not been disqualified and been appointed to the post, he was to recommend either Undersecretaries Raul Vasquez or Jesse Hermogenes Andres as his replacement, the source continued. Unquote. Matapos lumabas ang balita na ito, ay tila nabuhayan ng taong bayan. Salamat sa Judicial and Bar Council for giving us hope that justice still works in this country. Hindi ba't matatandaan natin kamakailan lamang noong nagpasa ng kanyang aplikasyon itong si Boying Remulla bilang ombudsman. Hindi ba't ang sabi niya na marami raw siyang kakayahan, marami raw siyang may offer, pero alam niyang may kaso siya. Kaya ayon sa ilan, hindi na raw dapat ipagtataka pa kung bakit di umano'y na-disqualify ito. Dahil sa simula pa lamang, alam niyang mayroon na siyang pending case. Ito ay para lang daw judge ng isang kaso na kasama ka sa accused na automatic mag-inhibit ka dahil mayroong conflict of interest dyan. Ayon sa ating mga kababayan, tila ginawa nga raw nitong tanga ang taga-GBC by applying as ombudsman kuno. Wala ka ng integridad, wala ka pang paninindigan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boys Artin sa member ng Bonoteros Vloggers. Mga kababayan, kita nyo yung preview natin. Ang sarap sa pakiramdam. Sapagkat ang mga kawatan ay inisa-isa na nakakarma. Di ba? Nauna si Trillanes, no? Ito sumunod si Risa Honteveros, kitang-kita naman at ay scripted girl, no? At si Soto, di ba? Kita nyo nanginginig talaga. Yung pagbabasa talaga nila, naaayon talaga sa script. Di ba? Malupit, no? Pangatlo, ito na si Boying Remulla, mga kababayan. Si Boying Remulla hindi pumasa, no? Legwak. Hindi ka na magiging ombudsman. Sapagkat alam na namin ang mga plano nyo kung kayo ay magiging ombudsman. Lahat ng mga kaso, no, na mga anomalya,
kung ikaw ang magiging ombudsman, Mr. Remulla, ay talagang ang inyong mga kasalanan ay mababaliwala. Pero hindi natutulog ang hustisya sa Pilipinas pa rin. Kaya bilib na bilib kami, lalong-lalo sa mga Supreme Court na dumidinig ng mga tamang pagdinig. Kung ito ay may kaso, si Remulla, huwag itong gagawing ombudsman yan kasi yari tayo dyan. Oo, yung mga pending na mga kaso, pag ito ay naging ombudsman, wala, ligwak tayo. Buti na lang mga kababayan, napakaganda ng balitang ire. Yan, si Boying ay wala na. Alam, sinugod yata sa ospital, inatake sa balita no? Kasi wala hindi nakapasa. Lupit, no? Ito na nga sinasabi ko, Tatay Digong, kung mababalitaan to ni Tatay Digong, tuwan-tuwa talaga yan. Yan, nasabihin na ng Digong, buti nga sa'yo, Boying. Dahil sa kademonyuhan mo, hindi nagtagumpay ang kasamaan mo. Sasabihin Tatay Digong. Siyempre, pati yung mga kababayan natin na mga nanonood ngayon, yung kumare, alam ko sana masaya ka ngayon sa balitang itong si Boying Remulla ay hindi na magiging ombudsman kailanman. At siyempre, yung mga kasabat nila, si Larissa, Soto, BBM, Tambaloslos, talagang masama talaga ang loob nila mga kababayan. Biruin mo, inaasahan na magiging ombudsman si Boying, wala, sablay. Kaya itong Supreme Court ay medyo nagdidelikado kay Tamba. Tamba, hindi mo kaya yan, boss. Kala nyo lahat ng mga bagay o lahat na lang ng personalidad ay kaya nyong bilhin? My God! Pambili nyo, pera ng taong bayan, pera ng Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, hintay natin kung sino ba ang susunod na ombudsman. Sana ipanalangin natin ang susunod na ombudsman ay talaga naman ay panig sa taong bayan na makapilipino, hindi korap, no? Hindi mahilig sa maraming pera. Oo, yung tamang sweldo lang dapat yung iniisip nila. Dapat iniisip nila yung taong bayan na nakatira sa Pilipinas na naghihirap na. My God. Yari si Tamba ngayon, mga kababayan. Si Tamba, talagang medyo kinakabahan ngayon. Dahil hindi naging ombudsman o hindi magiging ombudsman si Boying, yung mga pending case or yung mga iimbestigahan ng ating blue ribbon na lahat na lang ng ribbon na kay Senator Marcoleta na talaga namang inuumpisahan na mga kababayan. Iniisa-isa na ang mga buhaya ng lipunan sa Pilipinas. Ito na ang sinasabi natin mga kababayan, ha? Karma is real. Dati, 'di ba? Medyo tagilid tayo dahil talagang pinagtutulungan ang Duterte. Sa kabila ng lahat ng pagtsatsaga at paninindigan, no, ng mga kababayan natin, na mga binoto natin sa paninindigan at pangako nila sa taong bayan na tutuparin nila ang kanilang mga tungkulin para imbestigahan, no, at pabagsakin ang mga buhaya sa Pilipinas. Nangyayari na, 'di ba? Ang lupit, March, no? Yan ang sinasabi ko, yan ang mga magagandang balita. Kaya mga kababayan, so maraming salamat sa inyong suporta. Iko-komento mo? At itong si Boying Remulla ay mukhang inatake na sa puso. Ikaw ba naman hindi ka atakin sa puso? Yung pinaka-asam-asam mo maging ombudsman ay hindi na matutupad. Ang sarap tumawa talaga. Tawa ka naman dyan, Marge. Sir, tawa naman kayo dyan. Comment naman kayo. Ano masasabi mo sa video na to? Napakaganda ng video na to. Panoorin pa natin, mga kababayan, itong full video, no? Ang sarap, no? Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap mag-almusal, no? Ngayon, umaga ngayon, parang ang sarap mag-almusal, mag-uulam ka ng tuyo. Kahit tuyo lang ang ulam mo dahil wala kang pera. Pero masaya ka sa balitang ire na si Boying Remulla, ligwak, patay. Si Trillanes, awanay. Si Risa, kita niyo mga babayan, di ba? Kita niyo, pag maghihiring, grabe talagang tengin-tengin sa script, no? The scripted girl. Lahat naman yung mga yan, mga scripted, no? Kasi hindi naman sila mga attorney. Wala silang alam sa batas, mga kababayan. Yung mga binabasa na lang mga script, pag nagkamali sila dyan, mawawala yung kanilang mawawala sa hulog yung kanilang pinagsasabi. Mga kababayan, susunod na eleksyon,
Ha? Mag-iingat na tayo. Huwag kayo magpapadala sa pera-pera mga kababayan. Dahil pag kayo ay nalagyan at ay binigyan kayo ng pera para iboto sila, o di ba? Binabawi rin nila, sabi ko nga sa inyo. Eh sino nahihirapan? Di taong bayan. Kung kayo ay nabigyan ng 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, ubos yan. Tapos manunungkulan sila ng mahabang panahon. At ay magiging milyonaryo sila. Ewan ko na lang kung kilala ka pa niya. Di ba? Di ba? Mga kababayan. So ito, panoorin natin itong full video ha. Okay? At kung nagustuhan mo itong video natin, lalong-lalo ka na March, ang pula-pula ng lips mo, ang ganda-ganda ng mga kumare kong mga subscribers ko dyan. Paki-like naman tong video na, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka naman dyan, besh, para lagi kang updated dito sa ating YouTube channel. At don't forget to subscribe and support Banateros Brothers, lalong-lalo si Tol J. Guevara, Boss Banat Bay, Master Judea, Boss Dada, and Coach Oli, nakasing gwapo ko. So, play mo na yun, boy, ang daldal mo. O, shoutout sa inyo, March, ha. Don't forget to like and tuloy mo yung video. Ang lupit ito, ang ganda nito, at mapapashare ka sa kumari mo na mga kamartes natin. Pero itong martes na to, maganda to sa buhay natin kasi magiging masaya ka at alam mo ang issue sa Pilipinas. Okay, sama-sama tayong panoorin ng full video. Let's go! Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla. Nako, ngayon ambisyoso, inisa-isa na kayo. Nako, hindi talaga yan makatulog. Ayan, pakinggan ninyo. Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla Nako. sa ombudsman race. Ayon sa source ng abogado.com.ph, sa gitna ito Halaka. ng pending case laban kay Remulla, Ayun, kaugnay ipakulong na ng lang yan, pag-aresto agad-agad. at turnover kay FPRRD sa ICC. Naku. Kabilang si Remulla Inisa-isa sa mga na talaga opisyal sila. na pinakasuhan ni Simula Senador na yung Amy mga Marcos karma ng ninyo. Grab at iba pa noong Marso. Grabe, gini si Boying Remulla. Gusto man ang kuno ng mga dagko nga mga posisyon sa gobyerno. Justice Secretary na gusto pag siya mag-ombudsman. Ngano unsa giday naa dinha? Unsaon man nimo dinha karon pag abot anang ombudsman nga naa man kay pinding kaso. Tapos gusto ka nga ikaw gihapon ang mugunit ana. Kay mobalhin ka gikan sa Justice Secretary, pagkahuman mobalhin kag ombudsman, tapos na kay kaso. Nag-apply ka, di ba? Tapos unsay giingon? GBC reportedly threw out Boying Remulla's application as ombudsman. And now, the end is near to take the final court then. Dili man gud ninyo tanan magunitan. Di pud siguro tanan tawo no. Hawak ni bangag. Unsaon man na karon nimo? Wala na kay pag-asa. GBC means Judicial Bar Council. Ambisyoso ra po ka kaayo. Oy, Ginoo ko, undangin mo pagka-ambisyoso. Gusto man nimo gunitan ka ng posisyon. Pag-concentrate anang imo pagka-DOJ secretary kay wala kay pag-asa sa ombudsman. Kaunsa ra pug kabuyin. Ay, nako. Si Remulla ay totoo nga po bang na-disqualified kasi kumalat po kahapon o kagabi na disqualified na raw po sa posisyon na ombudsman, no? Alam naman natin na kandidato bilang isa sa mga kandidato sa ombudsman papalit kay Martires itong si Boying Remulla. Okay, pag-uusapan din po natin ito po, no, mukhang nagkaroon na naman ng bagong leader. Lideran itong mga dilawan sa katauhan ni Kiko Aquino D. At may bagong simbolo na sila, di ba? Dati ang simbolo ng mga dilawan, L, laban. Naging loser. Loser na sila, iniwan na yan. Tapos ngayon po, ay gano'n na po, no? Yung thumbs down na po ang kanilang bago. At ayon po kay Dilima, ay tuloy ang laban. Hindi talaga ng mga to. Walang katapusang paglaban. Pag-uusapan din natin mga kapatid. Ito pong yung Rappler, may mga bagong pauso. Sinusuri po nila bakit po ang dami-daming supporter ni Tatay Digong. Nakita po nila na ito raw po ay dahilan dahil po sa sama-samang dalawa raw po, cyborg operation. Ang tawag po nila cyborg operation. Part human, part machine. Yan po ang tawag nila sa
hyper-partisan influencers trolls ng mga Duterte. Hanggang ngayon po hindi nila matanggap na popular ang mga Duterte. Hanggang ngayon po pinapaniwala nila yung kanilang mga sarili na ang mga Duterte po kaya nagiging popular ay dahil sa cyborg operation. Aba, mga cyborg na pala tayo mga kapatid. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pakita ko lang po sa inyo, no? Ito po ang bagong simbolo daw ng defiance. Yan, no? Ito po ang bagong simbolo ng protesta ng mga dilawan. At ito ang kanilang bagong leader. May pagka no? Parang sa madaling salita, may pagka-abnoy. Ayan po, ang mga salot. Yan po ang mga salot na mga Aquino. Hindi po nawawalan. Okay. Siyempre, yung mga matatanda ng katulad nila Dilima, tuloy-tuloy pa daw. Ito po yung sabi ni Dilima, para isahan na lang po. Ayan. Bakit kayo masyadong apurado? Bakit daw apurado yung Senate? Na ibaon man nila ang impeachment case, hindi pa tapos ang laban. Patuloy tayong magbabantay, patuloy tayong maninindigan para sa katotohanan at pananagutan. The fight goes on. Tindi, no? Okay. Yan po, una po natin narinig yan, yung PDP laban, no? Laban! Alam po natin, lalaban sila kay Marcos, sa tatay ni Bongbong. Tapos, naging PDP laban, yan, mga partido nila, na naging partido rin po ni Tatay Digong ngayon. Nakakatawa, no? Okay. So, tuloy daw po ang laban ng mga to. Ngayon ay ano na sila, Liberal Party. Sa madaling salita mga kapatid, hindi po maglulubay. Nakita nyo po yung contrast, si Laila de Lima, ganyan na po katanda yung mga pinaglalaban nila. Kung gaano po katanda si de Lima at yung mga katabi niya, ganyan na rin po katanda itong pinaglalaban ng mga dilawan. Pero tandaan po natin, no, ang question ko nga, hanggang kailan yung laban? Di ba? Laban kayo ng laban nung una, marami kayo nakuhang mga supporters, mga simpleng mamamayan dahil po sa kawalan po, no? Dalawa lang po ang pagpipilian ng mga mamamayan sa mga lumalaban kay Marcos. It's either ikaw ay magiging sasama ka sa mga komunista o kaya sasama ka rito sa mga nananawagan ng laban, mga kori-kori. Tawag namin dyan mga kori-kori. At saka sa isang banda yung mga komunista. Paminsan-minsan, madalas pala magkasama yung dalawang grupo na yan laban kay Marcos noong araw. Magkakasama sa mga rallies, magkakasama. Pero, alam nyo naman, akala mo naman hindi pa nila nakakamit yung pinaglalaban nila, no? Huwag po kayong palansi dyan sa mga salot na dilawan kasi peste po yan. Sila po ang peste sa Pilipinas. Bukod po sa mga Marcos. Alam mo, given na yan, hindi ha? Ito po, ano po ang kapestehan yan? Yayakagin kayo niya na mag-rally, yayakagin kayo na lumaban. Pero, unlike po sa mga NPA, no? Kung tutusin, yung mga NPA kasi hindi pa namuno sa bansa Pero ito pong mga dilawan na to, 2 beses na pong binigyan niya ng pagkakataon. Lahat po ng mga ipinaglalaban nila ngayon, pag nakatluklok na po sila, no? Pag sila po ay naluklok na sa pwesto, nakakalimutan na po nila yung correct, yung taong bayan na binabanggit nila palagi. Sa panahon po ni Cory, taong bayan ba ang namuno sa Malacanang? Yung mga crony, pinalitan lang. Crony ni Marcos, pinalitan ng mga crony ni Cory. Walang pagbabago. Mahirap pa rin yung taong bayan na kunwari pinaglalaban nyo. Hanggang kailan to, Laila de Lima? Hanggang makamtan nila yung power ulit. Pag nakamtan nila yung power, kalimutan na natin yung taong bayan na yan. 2 beses na kayo. Actually, 3 nga dahil si Cory, supposedly continuation si Cory ng si Ramos ni Cory, di ba? Inendorso ni Ramos si Cory para yun na nga, ipagpatuloy yung Dilawan Republic. Tapos meron pang Noynoy Aquino, anak mismo. Bakit hindi nyo? Lahat ng pagbabagong sinisigaw ninyo, bakit hindi namin nakita nung kayo ay namumuno? Kaya ito, may bago na namang apo na ni Cory. Imagine niyo, no?
nanay at tatay, ay yung si Cory at si Ninoy, lumalaban na. Tapos yung anak, si Noynoy. Tapos ngayon, apo na lumalaban. Wala bang katapusan yan? Wala naman kaming nahitang pagbabagong malaki. Unlike nitong mga Duterte na may tunay na paglilingkod, 6 na taon pa lang, kita nyo, sabik na uli tayo. 6 na taon pa lang nanungkulan at matindi na impact. Eh kayo, 18 years na kayo nanungkulan kayo mga dilawan. Wala pa rin ka-impact. Yan yung sinasabi natin. Ha? Laban ng laban, once nabigyan mo naman ng chance para mamuno, wala rin namang kakayahang gawin. O yan ang, ganyan talaga ang buhay. Kaya wag na kayo nagsitanda na yan sa kalalaban, pag nanalo naman, meron na po tayong dalawang pangyayari. Wala rin pong nahitay yung taong bayan dyan sa mga yan. Kaya wag po kayong palilin lang. Okay, punta na po tayo rito sa kay Remulla. Alam po ninyo, balitang-balita to, kagabi pa, no? Kumakalat na po ang balita na disqualified si Boying Remulla ay disqualified di umano sa pagtakbo o pagiging kandidato dito sa pwestong iiwan ni Martires, yung ombudsman. Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, no, ito po ay balita ng galing sa abogado. Siyempre, binasa naman natin. Ayon sa kanilang source na mukhang may alam, no? O, dinisqualify daw po si Remulla dahil ayon po to sa abogado.com.ph na kumalat po kahapon, kagabi pa. Dinisqualify po si Remulla ayon sa abogado.com.ph dahil po sa kanyang kaso dito po sa ombudsman mismo, no? Yung kung matatandaan nyo po, kinasuhan siya ni Senator Amy Marcos dito po sa di umano'y pagkidnap kay Tatay Digong papunta sa The Netherlands. So, oo nga naman, no, sa biglang tingin, ang hirap naman na ikaw ay kandidato tapos may kaso ka mismo dun sa gusto mong takbuhan. Pero sa isang banda naman, maiisip naman natin, paano pala yan? Kung ganyan po magiging rule, pag may kaso ka, bawal ka na. Di kahit na wala pong kabuluhan na kaso, pwede na sampahan tong mga posibleng kumandidato bilang mga ombudsman, di ba? O, yun naman po yun. Pero ito po, nilinaw po, ito po ay ayon sa source nila. Pero yung Supreme Court po, na sa pamamagitan po ng kanilang, dito rin sa abogado rin, sa abogado.com.ph din po, ayon po sa Supreme Court spokesperson, ang napakagandang artistahin na si Attorney Ting. Ayon po kay Attorney Ting, in response to some of your queries on whether the JBC disqualified SOJ Remulla from ombudsman position, the Judicial and Bar Council has not yet commenced the vetting process. As of the official list of applicants under consideration has yet to be published. So sa official po, ayon po kay SC spokesperson Camille Sue Meiting, ang sinabi po niya ay wala pa pong official, no? Hindi pa po nailalabas. So paano po ma-disqualified? Parang hindi pa po nagsisimula yung vetting process, yung pagsasala na gagawin ng JBC. Ano po ba ang papel ng JBC? Sila po ba yung pipili? Hindi po. Sila po yung mag-shortlist. Halimbawa po, ilan yung kandidato? Kung 13 po yung kandidato, hindi ko na alam kung ilan yung kandidato eh. So kung halimbawa na lang 20. So mamimili po yung JBC ng 5. Yun po yung pangalan ng 5, yun po yung dadalhin sa presidente ng Pilipinas at ang presidente po ang may final say kung sino. Pero hindi siya pwedeng mag-appoint nang wala doon sa 5. Okay? Hindi po siya pwedeng siya mamili. So tama po yun na dapat talaga hindi masama, pero hindi lang po dahil sa may kaso si Remulla eh. Ako po, ang paniniwala ko po, dapat po sa isa pong tumata yung ombudsman, dapat po galing po yan, immediately, ang immediate na trabaho niya, kung ako lang masusunod ang immediate na trabaho niya dapat may kinalaman po sa hudikatura. Kasi po, ang kinakailangan dyan, na unbiased ka eh. Kumbaga, kung nakasanayan niya po, halimbawa, galing po siya, dati po siyang Supreme Court Justice, dati po siyang
Court of Appeals, dati po siyang basta dati po siyang judge. O yun po kasi, bakit po? Ang kinakailangan po sa isang ombudsman, kinakailangan na ikaw po ay objective, hindi ka bias, at hindi ka namumulitika. Kasi po, kahit nasabihin yan, yung lagi nilang sinasabi na yung mga Supreme Court ay appointed ni Digong, karamihan. Hindi po nagmamatter yan eh. Kung dati na silang mga judge o justices ng Court of Appeals, dati na po silang hukom. Dati na po sila, yung trabaho nila talaga ay hindi naman sila politiko. Qualified po sila sa Supreme Court. O, ganun din po yung ombudsman. Kinakailangan po kasi sanay ka na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Kung ikaw po ay dating politiko o dati kang kakampi ng isang politiko, parte ka ng administrasyon, mahirap pong maging unbiased. No? Yun po ang pinakamahirap. Ako sa tingin ko hindi po yung kaso ni Boying. Kung hindi yung kanyang attitude. O nakita niyo po, tapos yung pabago-bago. Hindi correct, hindi dapat politiko. Ikalawa, yung pabago-bago niya. Minsan po, ang tingin, so ibig sabihin, kaya pabago-bago si Boying Rimulya bilang yung pananaw niya po bilang DOJ Secretary. Halimbawa po sa ICC. Nakita niyo naman kung paano magbago. Inamin niya mismo to, di ba? Sinabi niya, talaga pong ganun pwede pong baguhin yung stance mo. Nung sa may hearing ni Amy Marcos tungkol po dyan sa pagpapadakip kay Tatay Digong, inamin niya na nagbabago siya ng posisyon sa ICC. Nagbago siya ng posisyon sa ICC. Dati niyan sinasabi na walang jurisdiction. Dati nilang sinasabi na hindi pa papasukin. Bigla po nagbago dahil nga namumuliti ka siya. Dahil siya po ay syempre kung ano po ang gusto ng yung presidente. Alam niyo naman yung pagiging secretary, hanggang gusto ko lang ng presidente. Hindi naman po yan yung pwede ka makapag-isip ng outside the president. Hindi po. Kinakailangan po nakaayon sa presidente yung mga desisyon mo. Nung panahon po na buo pa yung unit team sa unang bahagi, bukang bibig po ni Rimulya na hindi papapasukin yung ICC, papapasukin lang bilang bisita, no? Walang kaugnay, hindi natin kinikilala yung ICC. Bandang huli po nung nagkalaban na, sila pa ang umaamin na nagpakulong, no? O sila pa po yung umaamin na sila yung dahilan kung bakit nakulong, yung pakikipagtulungan nila. Kunwari sa Interpol, pero yung Interpol naman, ang pinatutupad, yung pong ICC warrant of arrest. Paikot-ikutin nyo man, yun din po yun. Nakipagtulungan din tayo sa ICC. Hindi nyo naman mabubola mga tao. Yung pabago-bago pong ganyan, ang dahilan po niyan kasi nangangamuhan ka, sekretary ka. Tandaan po ninyo, lahat po ng sekretary, anytime pwedeng tanggalin niya ng presidente kung hindi na kayo mag-aayon. Kung dyan po nasanay si Rimulya, na inaayunan niya yung kanyang principal, paano magtatrabaho bilang ombudsman yan? Samantalang lahat ng kaso ng katiwalian sa gobyerno, babagsak sa kanya, dadaan sa kanya. Kung bias siya, walang mangyayari. Kaya ako personal, hindi dahil sa siya ay may kaso, yung talagang hindi dapat politiko ang nilalagay po dyan. Okay. Ano pa ba? At ayon naman po kay Rimulya, eto po, I'm not giving up. Yan po ang sinabi ni Rimulya, hindi po siya magwi-withdraw, no? Kahit na nga po napabalita sa abogado rin to, Kaya yung abogado, salasalabat yung At least pinipresent natin sa inyo. Yung una sinabi na abogado, disqualified na. Eto po, sinabi naman, kinuha naman nila yung point of view ni Rimulya, hindi naman siya mag-give up. Kahit na sinasabi na madi-disqualify na siya o disqualified na siya, tuloy lang. Ayan po ang tema ngayon, tuloy ang laban. Sana naman, Mr. President, kung makalusot man sa JBC si Rimulya, kasi pag-iisipan po talaga, pag iba ang in-appoint nyo, wala pong problema kahit sino. Di ba? Walang problema. Pero ito po,
ang lapit-lapit sa inyo yan eh. Pag-iisipan na ililigtas lang kayo. Kaya lang ang pinakamaganda nga niyan, what if naging ombudsman si Remulla tapos lahat ng kaso ng mga Marcos balang araw, tinira niya. Kasi nga, may tendency bumaliktad eh, di ba? Eh, dati, maka Duterte yan eh. Natatandaan nyo nung panahon nung, nung impeachment, nung panahon ng ABS-CBN na iniimbestigahan sila. Hearing ng ng franchise ng ABS-CBN, dalawa sila ni Marcoleta eh. 'Di ba? Dalawa sila ni Marcoleta na bumabanat sa ABS-CBN eh. Mas maano lang nga si Marcoleta. Mas vocal nga lang siya. Pero mas marami siyang hapaganda. Alam mo naman si Marcoleta eh. Doon ko po una nakilala. Sabi ko, ibang klase tong tao na to. Biglang sumikat eh. Iba nga yung sikat nun eh. Iba nga yung inaabangan natin eh. Meron tayong inaabangan nun. Nawala nga sa ere, no? Sino ba inaabangan natin nun na babanggain yung ABS-CBN? May isang politiko na yun yung inaabangan natin na pangunahin eh. Si Marcoleta, nagulat na lang tayo. Bakit si Marcoleta na? Sino to? Tapos nung nakilala natin, wow, yari kayo. Meron pong isang sikat na politiko na babangga dapat sa ABS-CBN nung panahon na yun. Yun, si Barsaga, hindi po si Barsaga. Sikat nga eh. Si Barsaga, doon na lang din natin nakilala yan. Merong masikat kay Remulla, nakalimutan ko na eh. Hindi po si Barsaga kasi si Barsaga politiko eh. Congressman din. Remulla at Marcoleta. Si Remulla at Barsaga. Defensor ba? Si Defensor ba? Hindi po si Suplico, hindi pa rin sikat ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin po sikat si Suplico. Si Mike Defensor ba, no? Parang si Mike Defensor nga. Tama. Tama ba? Hindi ko na maalala eh. Kasi, nasapawan na siya ng kasikatan ni Marcoleta. Doon sumikat kasi si Marcoleta eh. Si Mike Defensor ba? Eh, ano lang, hindi ko na ma-recall eh. Siya yung sikat na babangga dapat sa ABS-CBN at that time, hindi po si Marcoleta. Tapos biglang naging si Marcoleta. Pucha, sumikat si Marcoleta. Si Defensor, Mike Defensor. Nakita nyo, nawala na si Mike Defensor, no? Ganun talaga ang buhay sa politika. Sikat ka ngayon. Kinabukasan, matatabunan ka na. Di ba? Parang si Grace po. Unang saltada ni Grace po. Pucha, pang-presidente to. Di ba? Ganun yung datingan yan eh. Si Tulfo, tignan nyo, si Rapi Tulfo. Eto, magtotohanan po tayo. Nung papasok si Rapi Tulfo, akala nating lahat, talagang eto na. Eto yung pantapat sa mga kung sino man, Duterte man o kung sino man. Hindi naman po congressman si Yorme. Yung congressman po na mag-iimbestiga, si Defensor nga yata. Okay, anyways. Hindi po, sikat nga eh. Okay na po yan. Malamang si Defensor nga yun. Tapos ganyan po ang politika sa Pilipinas. Tignan nyo po itong mga Tulfo. Ngayon po ba may nag-iisip pa? Ngayon po ba may nag-iisip pa na si Tulfo ay pantapat kay BP Sara? Mabilis lang po eh. Pag hindi mo na-sustain yung kasikatan mo, wala na yan. Mawawala ka lang bigla. Diyan ka bibilib sa mga Duterte. Yun po, alam ko nga si Defensor nga ang sikat nun. Tama. Malamang si Defensor kasi yun yung naalala nyo lahat eh. Binanatan nyo na naman si Binay sa dilim. O ngayon po, tignan nyo. Nung bagong pasok yan si nung bagong pasok po yung si Tulfo sa politika o tumatakbo pa lang, eto na, pang 2028 to, pang 2028, di ba? Ganyan yung natin yan. Ngayon, may nag-iisip pa ba? May nag-iisip pa ba para sa 2028? Wala na. Tama, si Defensor nga yan. Masikat si Defensor nun kay Marcoleta. Kita nyo, nawala na ngayon. Tapos si Marcoleta, ganun po talaga. Ang politika po, ang hirap i-sustain ng kasikatan. So, yan, tignan nyo si Chis Escudero, biglang sikat ngayon, di ba? Okay. Punta na po tayo rito sa Hindi nga po,
Hindi nyo ko inunawa. Sikat na kasi si Defensor eh. Kasi tsahin niya si Miriam, di ba? Yan yun eh. Si Marcoleta, hindi po siya sikat. Bigla siyang, sino ba to? Bakit hindi si Defensor? Yung pala si ayun na nga. And the rest is history. Ganun na lang po natin yan. Anyways, punta na po tayo rito, no? Yan yung sinasabi natin na pwede kayong sikat. Si Grace po, biglang sikat, biglang lubog. Yung mga Tulfo, putya, kala mo yung mga Tulfo, paano natin tatalunin yung mga Tulfo? Di ba? Yan yung iniisip ko nung araw. Putya, wala. Nawala, bigla. Na-realize nila, eto po ang realization ng mga tao. Tamang pinanunood ka namin sa Rapid Tulfo in Action. Ako hanggang ngayon, pag gusto ko manood ng mga chismis ang sarap kayo panoorin Rapid Tulfo in Action. Tamang pinanunood ka namin. Pero hanggang panood lang kami. Walang pinagkaiba yan kay Pacquiao. Tama, panonoorin ka namin sa boxing. Nagbalik ka ngayon, excited kami. Pero hanggang panood lang kami, hindi para iboto ka bilang presidente. Ganon din po kay Tulfo. Ha? Hindi tamang pinanonood ka ng milyon-milyon. Ikaw ang pinakamalakas sa YouTube, sa Facebook. Tama po yan. Pero hindi po para iboto ka namin na presidente. Wala ka na sa eksena eh. Oh. Yun pala yun, no, mga kapatid. Kahit hindi nyo siraan yung tao, basta wala namang mai-offer, mawawala na lang po kusa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.